Hello and welcome po muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Okay, sa mga bago po, so ang ginagawa po natin dito is nagtuturo tayo ng kung paano po mag-estimate nitong sample na 2-story building natin. So, estimate po natin siya as a whole except lang po yung electrical. Okay, so kung bago ka pa lang po dito, mas maganda na umpisahan mo sa umpisa para mas maganda kung gusto mo talagang matuto ng construction estimate. So, nandito na po tayo sa ating pay item number 15, plumbing work. So, last or previous discussion natin is yung water line. Okay, so tapos na po natin yung water line. Isunod na natin yung water closet waste. Excuse me. So, ito po siya. Okay, so kung tingnan natin siya as a whole, yan. So, ito lang po. Ito lang pang water closet. Sorry. Water closet, yan. Yan. So, iba po kasi yung linya nun. Yan, iba yung linya nitong wastewater. Okay, so yan po. Hindi po parehas kasi yung pinaglalagyan or pagtatapunan ng dumi nun. Okay, so itong water closet natin, dito sa septic tank. Yung sa floor drain, ito yung sa floor drain, wait lang, ito as a whole. Itong sa floor drain, iba ang paglalagyan niyan. So, ito, i-assume natin na nasa plano ay, ano yung nilagay ko sa plano? Sorry. Nilagay ko sa plano, yan, to farmland. So, yung parang nasa baryo lang tayo, nasa probinsya lang. So, mamaya, darating tayo dyan, i-discuss ko ng mabuti yan. Pero, focus po tayo dito sa ating water closet, water line. Okay, so, ito po yan. So, linya na yan. Kung titingnan natin yung plan, excuse me. So, ito po siya. Ground floor sanitary line water closet layout only. Water closet yan and then sa second floor. Okay? So, iba po to. Okay? Check ko lang po yung recording natin kung tuloy-tuloy. Okay. So, saan na po ba yun? So, ito. Dito tayo titingin muna sa plan. So, ito po yung plan niya. So, makita nyo, CO is clean out, WC, water closet, then clean out. Okay? DC, LC, ito po yung laman ng ating septic tank. So, dalawang chamber yan. Digestive and then leaching chamber. Okay? Itong outlet niya naman, ano na po yan? To farmland na rin yan. And then, 4 inches yung ating main line. And then, sa second floor naman, ito yung soil stock na tinatawag or VTR. VTR, vent through roof po yan. Ibig sabihin, yung soil stock natin also acted as vent. So, vent through roof, through roof hanggang sa bubong. So, yun po yan. Okay, so madali lang po yan. So, kung tingnan natin dito sa plan, balik tayo sa ground floor. Yan, so yan, sukatin lang po natin yan papunta doon. So, pwede nyo sukatin gamit yung metro nyo dito sa plano. Yan, sukatin nyo yan gamit yung metro nyo or ruler. So, kung susukatin nyo yan, ito po yung lalabas. Yan, sukatin natin. Yan, ganyan. So, 2.94 or 3 meters. Okay, so once again, no, kunin lang po natin yung total length muna. So, 3 meters yan. And then, yung isa, ang haba nito ay 1.4 or 1.5. Okay, so unahin ko na po yun. 3 plus 1.5. Okay? Pero, tingnan natin sa isometric. So ito po siya, isometric. So, ang nasukat natin, ito yan. Ito yung 3, ito yung 1.5. Kailangan natin yung, ito munang height, yung pataas na yan. Okay? So, yung vent niya, hanggang roof, so, kailangan natin yung height nito. So, tingnan natin dito sa page 3. Yan. Or kung gusto nyo mas maganda, dun sa rear mismo, rear. Okay, ito, sa rear side. So, nandito kasi yun eh. No? So, assume natin hanggang dito sa may ilalim niya na yan, sa 2.6.
So, nakalagay na po dito sa rear side elevation view or plan. Ito na yung elevation ground floor ceiling. Sabihin natin hanggang dyan sa ceiling na yan. So, 6.1 yan galing sa baba kasi 0, 0 yan. Ang reference natin is finished grade line 0, 0. Kung gusto nyo naman, 0.3 plus 3.2 plus 2.6, 6.1 po yan. Okay, so 6.1, may nakabound siguro na 0.2, sabihin natin, so 6.3. Okay, plus 6.3. Okay, balik po tayo dito. Ang nasukat natin kanina, itong isa, ito yung 3, ito yung 1.5, ito yung 6.3. Tama ba? 6.3. Okay, so pero may kulang pa po tayo. May kulang pa tayo. Ito yung mga patayo na yan, yung maliliit na yan. Ito. 26. Saan na yan? 27 pala. So ito yan. Yung maliliit na yan. 1, 2, 3, 4, 5. So kung tingnan natin sa 3D, ito po yan. Yan. So 1, 2, yan, and then ito. So, ano po bang height niyan? So, depende po talaga kasi yan sa actual eh. Kung check natin dito, ayun o. Depende yan kung gaano kalalim yung ibabaon to. Ganyan. Ito, in-assume ko na sagad-sagad yan. Ayun o. So, ganyan po siya. So, yung iba, na-discuss ko naman to. Wala na tong clean out yung iba. Pero, naglagay pa rin ako for maintenance purposes. Yan. So, yan po yun. So, ano po bang height ang kukonsider natin dyan? So, sukatin na lang natin dito para sure. So, nakascale naman itong drawing natin. Ang ibig sabihin ng nakascale, tama yung drawing niya based sa actual, kumbaga. So, yung height niya, 0.37 o 0.4. Sabihin natin 0.4. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. Apat. No. Apat na 0.4. Pero, kanina, yung bilang natin dito sa plano is 5. Kasama kasi ito eh. Pero sa kumbaga sa 3D natin, dito ko na nilagay. Pwede rin naman kasi yun. Pwede yan dyan or dito. Dito ko nilagay kasi para kasi kung magbara dito magbara dyan sa baba, dyan mismo sa baba, at least madaling sungkitin yan. Kahit naman kasi magbara dito, masusungkit pa rin yan dyan. Okay? And then, meron na tayo nun, no? Ang kulang na lang po natin ay itong sa loob. Yan. Itong mga nasa loob. Yan. Assume natin na 0.6 yan. 0.62, 0.6 yan, 0.62, 0.6. Okay. Kasama na yung nasa taas, maliliit lang naman yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5.6 plus 5.6. Okay. So, 15 meters sakto. So, ito, kung 15 meters, i-divide mo siya sa 5 as 3. Sorry, 3. Jadi 5 pieces. 5 pieces na di 4 na UPVC pipe. Series 1000. Okay? So, may mga series kasi po yan. Kaya, sanitary pipe ilagay nyo. Series 1000 yung ginagamit. Yung iba 600. Manipis po kasi 600 eh. Pwede rin naman yun. Pwede rin yan. Pero mas matibay pa rin syempre yung 1000. Excuse me. Next po natin yung Y. Okay? Yung Y natin is ito po yan. Yan. Ito. Yan. Yan yung Y. So, tanggalin ko lang to. Ito is 45 degrees na elbow. And then ito Y din yan. Yan. Yan yung po yung mga fittings natin. Ito Y din yan. Then Y din to. And then ito rin Y. Okay. Ilan po bang ganyan? Punta muna tayo dito sa isometric sa plano. Dito kasi sa plano, ang ginawa ko, hindi siya naka-Y. Yan, oh. Parang T. Diba? Sa ibang plano, mapansin nyo, naka-Y yan. Pero ginawa ko kasi dito, ganyan lang. For simplicity lang. Okay? Kumbaga, short for tinamad. Gumawa. Okay, so, ito siya. Yan. Pero based dito kasi, pwede natin makita eh kung ilang Y talaga yan. Kasi, parang i-replace mo lang yung T ng Y. Okay, so saan ba magwa-Y? So dito yan. Automatic 1, 2, then clean out dito. Palitan na natin yan 3,
4, 5. Okay? Bilangin ulit natin dito sa ating 3D. 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Okay, so 5 pieces. Okay? Next po natin is T. So, ang T, dito lang natin siya ginamit sa septic tank. So, yan po yung tatlo na yun. 1, 2, 3. Okay? So, yun, direct counting lang po yan. Then, drag ko na lang to. Piece, lahat naman yan piece eh. Yan. Next po natin, sorry, double check ko lang. Okay, goods, recording. Next po natin, 45 degrees na elbow. 45 degrees, dito na tayo tumingin. So, kadalasan po, yung 45 degrees, kapartner niya yung Y. Okay, kasi po, ito, 45 to plus 45, so magiging 90. Ibig sabihin, iskwalado to. Ganyan. Okay, yung iba, ginagawa, T na yan, pero mas maganda po kasi kapag ganito. Mas smooth yung takbo ng wastewater natin, o waste niya. Okay, so ilan po ba? Dito sa plano kasi mahirap makita, ayan oh. Straight lang kasi yan, pero dito sa actual kumbaga is meron siya, kumbaga nag-drop siya dito eh. Ayan oh. Nag-drop pa tayo dito. Ayan oh. Ayan oh. Sorry. Yan yung sinasabi ko nung una pa lang, yung sa introduction natin. Okay? So, bilangin na po natin kung ilang 45 degrees yan. So, ito 1, ito wala na to eh, kasi diretso na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Okay? 12 pieces. Yung iba, siguro magko-comment, engineer, pwede naman sigurong 90 degrees na to. Pwede rin naman po yun. Ganon din dito, pwede rin yan. Pero mas gusto ko po kasi ganito eh, para smooth talaga. Smooth yung takbo ng tubig, smooth yung paglinis. Kasi pag masyadong kurbada yan, or 7 yung tinatawag, mahirap pong dukutin. Okay, so yan po. And then next po natin, sa listahan ay 90 degrees naman. So, ang pagkakaiba ng 45 sa 90, ito kasi 1/8 bend lang siya. Ito yung 1/4. 1/8 kasi 360 divided by 8. Okay, yan po yung tinatawag na 1/8 bend, 45 degrees. So, ito lang po yung ating 90 degrees. Okay? Yan lang po yung 90 degrees natin. Wala nang iba yan. Okay, wala na tayong ibang pinaggamitan. Wala na as in. Okay, so isa lang. And then clean out, ilang pirasong clean out na D4? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo yan. Check natin dito sa plano. Ito, at least dito, malinaw din dito. Yan, 1, 2, 3. Okay, tatlong clean out. Okay, so okay na po tayo dito. No? Next natin, itong sa water waste and sink. So, ito po siya. Ito, yan. So, kung tingnan natin sa perspective or sa 3D, wastewater, yan. Mapansin nyo, wala na po dito yung isa. Yung sa water closet. Okay, medyo naglalaglang. Kung tingnan natin ulit yan, ganyan, mawawala to yan. Tingnan nyo. So, yan na lang tayo. Okay? So, yan po. Ito, hindi na natin itutuloy kung hanggang saan yung tubo niya. Madali na lang po yan. Ang purpose naman natin is estimate. So, kung gusto nyo dagdagan dyan ng ilang peraso, wala pong problema. Okay, so hanggang dito lang. Yan, hanggang dyan lang. So, estimate na natin. Unahin na natin syempre yung pipe. Yung pipe is yung height niya. Okay, so yung height niya hanggang sa ilalim niya ng ceiling. So, kung babalikan po natin, 3, yan. Ito, hanggang ceiling, yan, 6.1 yan. Ayun, 6.1, and then ito, hindi naman niya nakabaon eh.
ano lang yan. Ayan o, syempre, hanggang dyan lang, hindi yan nakabaon na, paano lalabas yung tubig? Pwede naman nakabaon yan, basta may paglalabasan. Diba? So, hanggang dyan lang po yan. So, ibig sabihin, stick na tayo dun sa 6.1. 6.1 na yun, no? Idagdag po natin tong height na to, ay yung length na to. Yan. Yung length na yan. So, kung tingnan natin sa plan, pasensya na kung medyo mabilis, ha? Recorded naman to, so pwede nyong balik-balikan, walang problema. So, sa plan, ito siya, roof plan. So, apat na length yan, ay dalawang klaseng length, tag-apat. So, ito, yan, iba kasi yung length niyan, length dito. So, kung tingnan natin sa perspective, yan. Iba po yung length nitong apat na kanto. Yan. So, ano po ba yung length na yan? So, sukatin nyo na lang po dito yan. Kuha kayo ng metro, sukatin nyo na yan, approximately. So, kung susukatin nyo po yan, ito yung sukat niyan. Ito. Yan, 1.5, sabihin mo na. Itong isa naman, 1.1, sabihin mo na, 1.1. 1 meter na lang. 1 meter na lang. Ito, 1.5. Okay? So, plus, unahin ko na po yun. So, yung pataas natin, 6.1, times 8. Tama? 8 yan eh. Ayan. 8 lahat yan. So, balikan natin yung, ayan. So, palibot po yan. Lahat ng kanto meron 8 yan. O, hindi ito kasama. Ano yan eh. Sa wastewater. Sa water closet yan. Okay? So, 8 yun. Plus, 4 na 1 meter. Plus 4 na 1.5. Okay? So, yan. Meron na tayo nun. Ang next na po natin ay, wait lang. Ito. Okay. Wait lang. Ito na lang kulang natin ito. Yan. Ito, pwede ko pala to dapat. Okay. Hindi ko na dinugtong. Pwede kasi natin idugtong to eh. Idugtong yan dito. Pero, hiniwalay ko na lang para at least ito, walang problema. Kahit sa labas mo lang yan. Yan, sa lupa mo lang yan. Okay? So, ito lang ang kulang natin yan. Tapos ito. Okay, so ano po bang sukat niyan? Tingnan natin sa plano. May sukat pa ba tayo niyan sa plano? Ito. Yan. So, ito, sukatin mo na lang yan. Approximate mo na lang yan. Kung ito is 4 meter, kalahati 2.5. 2.5 and then, sabihin mo ng, 2 meters, kalahati ng 4 is 2. And then, plus 1 siguro, dun para saktong 3 meters yan, isang tubo. So, 3 meters yan, tapos 1 meter siguro yan. Okay, so 3 plus 1. Okay, plus 3 plus 1. Okay? So, okay na po yan. Wala na tayong ibang 4 inches na PVC pipe. Okay? So, i-divide na natin siya sa 3. Okay? Sa 3. Okay, so 21 pieces. So, ito, piece, lahat naman na to piece, ilagay ko na lang dito. Piece naman po lahat yan. Okay? Double check yung recording. Okay, ongoing. Tuloy po tayo sa 45 inches naman. Sa 45 inches. 45 degrees, sorry. 45 degrees. So, punta tayo dito sa 3D. Ang 45 natin ay ito, dalawa. 1, 2. Sorry, naglalag. Dalawa, 1, 2. Wala na dun, wala na dito ang iba. Yan. Pwede kasing 90 degrees lang yan, pero once again, mas gusto ko yung ganyan na smooth. Mas smooth yung takbo. Lalo pat, may wastewater kagaling sa CR para iwas bara talaga. So, 1, 2, 3, 4. So, 4. Wala na pong iba dyan. May 45 degrees dito, pero di 2. Okay, so 4 na 45 degrees na di 4. Next, 45 degrees na 90. 90 degrees na di 4. Ba yan? Mali. So, unahin na natin yung sa taas. Yung sa taas naman, 90 degrees to, 90 degrees din to. Ito. Yan. 90 degrees to, 90 degrees to.
Okay, yung iba siguro mapansin, may maliit dito na tubo. Tama, meron to, ito yung connection sa taas. Hindi natin siya na-consider kanina kasi sobrang minimal naman na siya. Okay na po yan. Kasi dun sa mga sukat natin kanina, may mga sobra naman na yun na onti. Okay, so konti lang po yan. So, kung ang ano niyan is 0.15 na 8, okay na po yan. Okay, so going back, yung 90 degrees natin, na di 4, isa, dalawa, and then tatlo. Yan. So, tatlo po lahat per downspout. Okay, or roof drain. So, tatlo yan except dito. -1 ka dito. Kasi 45 na yan eh. Okay? Eh bakit dito engineer hindi ka nag-45? Eh wala na po kasing kadugtong yan. So, madali na yan. Okay na yan kasi kumbaga diretso na yan eh. 'Di ba? Kung gusto mo naman, walang problema. Pero okay na po yan. Okay, so 3 times 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yan. 3 times 8 minus 1. Tama? So, 3 times 8 minus 1. Pero, i-check natin kung kailangan pa ng ibang 90 degrees. Wala na, ano? Dito, wala na. Kasi 45 yan. Clean out na yan. Okay, so yun na po. Wala na. So, 23 pieces na 90 degrees na D4. Next, D4 na Y. So, Y, meron ba tayong Y? Ay, meron. Ito, yung sa clean out. Yan. Isa lang. Wala nang iba. No? Ito, Y din to, pero reducer. DDoS na kasi ito isa eh. No? Okay, so ito kasi clean out eh. So, isa lang. Clean out. Ilang clean out ba yan? Punta naman tayo dito sa plano. Yan, para naman maiba. Sa plan, clean out. Ang makikita mong clean out dito, ba't wala dito clean out? Anong size ulit nun? D4 na clean out. Dito na tayo. Isa. Dapat meron akong clean out dito eh. Clean out dyan. Wala na. Isa na. Ay, dito pala. Dalawa. Okay, so isa, dalawa. So, kung tingnan natin sa plano, dapat, ayun o, clean out. Bakit D2 to? Mali to, D3 to. D3 to. Okay. Ay, D4, sorry. D4 yan. Kasi nga, D4 yung line na yun. 1, 2. Nandito dapat yung isa. So, ito yung may mga kulang-kulang ako talaga dito. Mas maganda to. So, yun. At least na ano ko pa rin naman. Nababanggit sa inyo para at least corrected. Okay, so, dalawa. Clean out. Next po natin, Y na reducer. Y reducer, isa lang. Okay, so, tama ba? Hindi pala. Kasi dalawa yun, upper and ground floor. So, isa, yan, Y reducer yan. Napansin nyo, yan. Reducer yan kasi ito, D4, and then ito naging D2. Okay, isa, dalawa, tatlo. Ayun, meron pa po yan. Yan, ito yung sa sink. Okay, so tatlo. Okay, ito yung sa sink na clean out na D4, hindi po yan D2. D2 kasi itong nandito sa plano. Yan, mali po yan plano. Okay. Next po natin, PVC pipe naman na D2. Okay? So, PVC pipe na D2. So, ito siya. Yan, pag ganyan. Okay, so kung susukatin natin sa plano, ito po siya. Ito siya, ang ground floor. Ito, ground floor. Yan, ito. Pag ganun. So, mali kasi yung plano ko, kulang. Dapat may nakalagay sana kung D2 yan o D4. So, next time, I'll improve. Anyway, ito, pinapakita ko din naman yan. So, ito po yan. Sukatin nyo na lang yan kung gaano kahaba yan. So, kung susukatin nyo yan, ito yung lalabas. Yan. Susukatin natin. Ganyan. 1.35 plus 1.2. Sabihin mo na lang. 1.35 plus 1.2.
Tapos, lagay ko lang yan. Tapos, sa second floor, syempre. Parehas lang sila, ano? Parehas lang sila. Yan. Exactly. Yan. I-times 2 ko na lang to. Times 2 plus yung sa may kitchen sink ito. Yan. Sabihin mo na lang na 1 meter yan. Total length niya na yan. 1.2. Sabihin mo na lang. Plus 1.2. Okay? 1.2. Meron pa ba? Wala na. I think. Wala na, no? Ay, meron pa. Sorry. Buti na lang. Itong mga pataas na yan. Yan. Meron yan. Itong pataas. Ito munang sa may laboratory. Yung ilalim niya, sabihin mo ng 1 meter yan. Punta dun. Kasama na to. So, 1 meter. 1.2 kasi 1.2 yung ginamit natin dito eh. So, 1.2 times 3 na pala natin to. Times 3. Then, i-plus natin yung itong maliliit yan. Ito, sabihin mo ng baka maliit to sa actual. Ay, check natin. Ayan. Mukhang okay naman siya. Okay naman yung sukat. Ito lang talaga yung ano. Kala ko kasi kulang to eh. Sakto lang pala yan. Ito pala yung mahaba. Okay, so ang sukat nito, sabihin mo ng 0.3. Ayun, 0.29, 0.3. 0.3 yan na dalawa, then 0.1. Sabihin mo na to, dalawa rin. O 0.2. Okay? Plus 0.3 na dalawa, plus 0.2 na dalawa. Okay, so divide mo siya ng 3 para makuha mo kung ilang pirasong 3 meters. 3.23 or 4. Pero ilagay pa rin po natin to. Okay? Kung tinatamad kayo mag-type, diretso nyo na, ilagay 4. Okay? Double check, recording. Okay, tuloy po tayo. Okay na yung DDoS. Ngayon yung DDoS na pipe, okay na. Yung 45 degrees naman na DDoS. Okay? So, ilan po bang 45 degrees na DDoS yan? Bilangin natin. Marami-rami to. Dito na natin bilangin. Mahirap kasi dito. No? Okay? So, bilangin natin. Isa. 1, 2. Ito. So, isa na yan. 45 yan eh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yan times 2. Sorry, naglalag. 10 times 2, 20. Okay, so parehas lang po yan sa baba, sa taas eh. 20 plus, ito. 1, 2, 3. So, 23. Okay. Next po natin, Y na DDoS. Y naman na DDoS, ito siya. 1, 2, yan, Y yan. Ay, dito muna, unahin ko muna to para i-times 2 na lang natin. 1, 2, dalawa. Plus isa sa taas. Ay, plus, times 2. So, 4. 1, 2, 3, 4, plus 1. Ito. Okay. Ngayon ko lang na-realize. Tama pala yung sa plano. Ito, DDoS. Ito pala siya. So, kulang lang yung plano natin. Ito yung DDoS, ito yung D4. Okay, so yan. Yan kasi, pwede nyo ding ilagay dito yan. Parang yung kanina sa water closet. Yan ko lang ilagay para madaling hugutin. Lalo pat, di ba, madaling magbara dito sa mga kitchen sink. Ay, sa mga dumi-dumi. Okay? So, okay na po yan. 5, and then P-trap. Ilang P-trap ba yan? So, isa, dito na muna pala. 1, so, floor drain lang kasi, at saka lavatory. So, 1, 2, times 2, 4, plus 1, 5. Okay? Clean out na DDoS. Clean out na DDoS, bilangin natin. Isa dito,
then dito isa, then isa rin sa taas. Okay? Tatlo. Okay? So, check ko lang po yung recording natin. Tuloy-tuloy pa. Kaya pa siguro to. Madali na lang to. Sa fixture po, madali na lang to kasi direct counting na lang din ulit. Okay? So, ito, set of water closet, lavatory, soap holder, tissue holder, and with complete accessories. Yung accessories po dyan na tinatawag, yun po yung mga angle valve. Okay? So, ito po yan. Dito tayo sa water line. Yan. Ito po siya. Yan. Ito yung ating magkasama na kasi ito eh. So, ito yung wall angle valve and then ito yung flexible hose. Okay? So, pag binili nyo po yan, magkakasama na yan. Ito, yan. Hindi ko lang nilagay dito sa model yung soap holder at saka tissue holder. Pero kasama na po yan sa pwede nyo pong mabili yun ng isang set. Okay, so bilangin lang natin kung ilang set ang kailangan. So, dalawang CR yan. So, dalawa. Tama? So, dalawang set yan. Okay, so yung presyo niyan, pinakamurang alam ko is 5.5. Hindi ko alam kung may mas mababa pa dyan. And then, pwedeng tumaas yan ng up to 20, 30,000. Hindi ko alam kung may 100,000 pa niyan. Okay, so yan lang po yan. Set na yan. Mabibili nyo naman yan. Okay? Kung gusto nyo naman na isa-isa, pwede lang naman. Direct counting lang naman po yan. Kung gusto nyo na kung ilang water closet, kung ilang lavatory, kung ilang tissue holder, mga ganun. Kayo na pong bahala. Pero dito sa estimate natin, set na po siya. Okay? So, stainless sink, isa siya. Isang piraso. Okay? So, piece na lang ilagay ko dito. And then, sa ghost neck type faucet, ito, sa ano to? Sa lavatory. Minsan, kapag binili nyo tong set na to, may siya, may kasama ng faucet. Yung iba, meron, yung iba wala. Okay? Pero assume natin na wala, lagay natin 2 piraso ang kailangan natin. Then, isa sa sink. Okay? Yan, direct counting lang po yan. So, isa dito sa lavatory, isa sa lavatory, isa sa sink. Okay? And then, stainless faucet, ito po yung sa labas. Okay, sa labas naman siya. So, yung faucet natin dito, yan, ito. Ito, bronze siya. Hindi siya, mukha siyang bronze, hindi siya stainless. Okay? Anyway, faucet na lang ilagay mo dyan kung gusto mo. So, dalawang po, yan. And then, shower head with faucet. So, ito po yung set na yan na sinasabi ko. Yan, set na po yan. Marami pong klase ng ganyan. Mahirap lang talaga siyang i-specify kasi wala siyang talagang specification each. Lagay mo lang, faucet with shower head, mga ganun, wala nang iba. Di ko lang po alam kung meron talaga. Kung meron kayo, di comment nyo po dyan para at least alam ko. So, anyway, ito po yan. Yan. Isang set na yan. Isang set din yan. So, dalawang set ang kailangan natin. 2 set. Palitan ko yan. So, mga 1, as low as yan, 500, 300, ganyan pa nga yan. Pero yan, 3,000, magandang klase na po yan. Okay? Ito naman, bidet. Ano po ba yung bidet? Yung bidet is, hindi ko na isama dito yung bidet. Pero yun po yung, alam nyo na yan, yung pang pupo natin, panlinis ng pupo, ang puwet. Okay, so yan po nilalagay, parang hose siya. Dito po yan natin i-connect. Okay, so mamaya di-discuss ko kung saan natin i-connect yan. Pero, lagay muna natin dito, dalawa. Dalawa yan kasi dalawang CR, dalawang water closet. Floor drain naman, dalawa lang din kasi dalawa yung floor drain natin dito. Yan, dito yan. Dito at saka dyan. So, baba at saka taas. Dalawa. Okay? Sa angle valve naman, hindi na natin siya isama. Assume natin na nandun na siya. Okay, so dapat wala na pala to. Then, wala na rin ito. Okay, so ito lang. Double, two-way. Three-way dapat to. Hindi to. Three-way. Three-way yan kasi itong natin, balikan ko lang to. Itong angle valve dito, pag three-way kasi yan, meron isa dito, yan. Ito, meron dyan sa kabila, yan.
dito sa kabila natin iko-connect yung bidet. O kaya baliktad. Dito yung flexible hose na papunta ng tangke ng water closet. Dito sa kabila yung bidet. So, yun po yung double way. Three-way. Three-way na angle valve. So, dalawang ganun ang kailangan natin. Okay? Sa mga presyo, once again, nagre-range po yan. Okay, double check ko lang recording. Ongoing pa po. Next natin, itong Vulcasil naman. So, Vulcasil, mura na. Ang last na ano ko nito is 2.9 na to eh. Pero stick tayo dyan. Okay, so per gallon. Per gallon na yan. So, Vulcasil po yan. Mas common yung term na Vulcasil. And then, ito, Rolyo. And then, liter. So, ito pong tatlo na to, miscellaneous or consumables na tinatawag. Wala po kasing, or meron, kaso hindi ko lang po siguro alam kung ano yung definite na pag-estimate nito. Kumbaga, ina-assume ko na lang siya. Okay, so sa Vulcasil, pwedeng 1 galon, pwedeng 1 litro lang, pwedeng 1 sachet. Pero assume ko na 1 galon kasi sobrang dami nito. So, i-assume ko na lahat, especially dito. Lalagyan ko yan later on. Okay? After ng lagyan ng solvent cement, lalagyan ko pa siya nito. Okay? So, solvent cement, okay na yung 1 litro. Okay, and then sa Teflon tape naman, pwedeng sabihin mo na sa isang rolyo, 3 faucet, parang ganyan. So, kung ilang faucet yan lahat, faucet, pati shower, bidet, yan, lahat na yan, ilan ba yan? Siyam. So, 3 lang. Okay? So, ganyan lang po, kadali. Okay? Okay na tayo sa materials ng plumbing works. Okay? So, ang next na po natin, yung labor cost niya. Sa labor cost naman po, ang ilalagay ko na lang na estimate dito, per set ng isang complete CR. Yung ganun po kasi yung ginagawa ng iba eh. So, complete set of CR. Okay, so, lahat na po yan. Ito, yan, lahat na dyan, plumbing, water line, sanitary line, lahat na po yan. Yung iba, ganyan po yung singilan nila. Okay, so dalawang set yan kasi dalawang CR. Assume natin na mga 2,000. Okay, yung iba 3,000 mo. Depende po yan sa singilan talaga. Okay? And then other fixture, lagay na lang natin dito. Kasi, syempre, kailangan yung may labor yung itong linya natin. Hindi kasi natin naisama yung sa ano, di ba? Dito, sa sink, and then itong sa mga downspout natin. Okay? So, assume ko na lang na downspout natin ay 8. And then, ito, hindi pala assume, talagang 8 yun. Plus 1 sink, and then, sorry, naglalag. Plus yung sa ating septic tank. Okay? Sa septic tank, sorry, yung septic tank pala, dito na natin sinama yun. Okay, sa other fixture, so 8, ay siyam. So, wait lang po. Meron pa pala tayong faucet dito. So, kailangan kasama yun. Okay, so meron tayong 8 na downspout, 1 kitchen sink, 2 faucet sa labas. Okay? So, 11 pala yan. So, assume natin to na 300 per butas, ang tawag nila dyan. Okay, so yan na po yan. Sa equipment naman, wala naman tayong kailangan ng equipment dyan. Pag PPR ang gagamitin nyo, kailangan nyo yung fusing machine, yung pang-painit para matunaw. Pang-connect yan. Okay? So, yan. Control save ko lang. Then, i-add ko na to. Meron na tayong plumbing works estimate. Okay, so ilagay ko na po dito. Plumbing works. Wala pa tayo kung ilang fixture nakalagay. Ilagay ko na lang dati. Automatic naman po yan. Unahin ko na lang to and then dito. Okay. Kung okay na kayo dito, pwede nyo na lang i-skip kasi ang ginagawa ko na lang ngayon is tabulation naman na lang. Okay, pero for the sake of others, isama ko pa rin to. Okay, pasensya na po ulit sa sa ating audio, medyo mahina.
Di ko po alam paano ayusin eh. OBS lang kasi alam ko eh. So, yun. So far, 1,399, approximately 1.4 million na tayo. Wala pa yung ceiling tiles. So, ito pa man din yung pangalawa. Based on my experience, ito yung sa pangalawa sa pinakamagastos tiles. So, tingnan natin kung magkano po abutin ng bahay natin. Okay, so that's all po. See you po sa ating next tutorial, next discussion. Ceiling works na po tayo. Okay, that's all po. And God bless you everyone.